how to maintain body contact. He clearly grabs physical tactics, and he gets that one. Hindi may kakilala sa bagong era ng NBA ngayon. Marami ng mga NBA bigs sa sentro ng multifaceted o may kakayahan na hindi nagaya ng tradisyonal na sentro sa basketball. Ang mga ilan sa forward kung kumilos ay sina Victor Wembanyama, Nikola Jokic, Joel Embiid at Karl Anthony Towns na talaga namang solid hindi lamang sa paint kundi may tira na rin sa rainbow territory. Si Wembanyama nga na lista at 7'4" ay kalang isang matayog na puno na marunong mag-dribble, mag-penetrate at kung hindi ka marunong manadya ay sigurado pagsisibli ka ng poster na maaalala mo sa buong buhay mo. Pero kamusta naman ang mga NBA OGs ng mga batang 80s at 90s na naalala natin bilang isang napaka-physical na era? Siyempre maraming NBA players sa nakaraan na pwede natin gawing example, pero isa ang namumukod tanging ehemplo ng power, dominance, at larger-than-life na charisma, at yan ang dambuhala ngunit gentle giant na si Shaquille O'Neal. With the first pick in the 1992 NBA Draft, the Orlando Magic selects Shaquille O'Neal from Louisiana State. Taong 1992 nang i-draft ng Orlando Magic si Shaquille O'Neal bilang first overall pick. Lingid sa kalaman ng karamihan, bago bumiyay si Shaq sa Orlando para maglaro dito, siya ay nakapag-ensayo na kasama ang Los Angeles Lakers great na walang iba kundi si Earvin Magic Johnson. Sabi nga ni Magic right off the bat, mamaw na ang Big Diesel na sabi niyang siguradong merong bright future ng teenager kahit na hindi pa ito nakapaglalaro ng kanyang first NBA game. Wala raw ni isa ang kayang contain si Shaq dahil sa kanyang size, athleticism, footwork at sheer body strength. Ang mga halos perpektong basketball qualities na ito ni Shaq ang nagsilbing armas niya upang siya ay gawaran bilang two-time American, two-time SEC Player of the Year at makamit ang Aloe Propp Trophy sa NCAA Men's Basketball Player of the Year noong 1991. Ginawaran din siya ng Associated Press at UPI bilang College Player of the Year noong taong ding yon. Isip-isipin niyo mga para kung gaano kalakas itong si O'Neal nung umusbong pa lamang siya bilang isang teenager para panalunan ng sangkaterbang awards nito gaya ng All-American Recognition na ina-award base sa boto ng mga hurado mula sa iba't ibang state ng Amerika. Sa murang edad, bakas nasa galawan ng Big Diesel sa court ang kanyang upbringing sa mga American military bases kung saan nagtrabaho ang kanyang Jamaican stepfather na si Philip Arthur Harrison. Si Harrison ay isang career Army Staff Sergeant ng United States Army at siya ang kinikilalang ama ni Shaquille. Ipinanganak si Shaq noong March 16, 1972 sa Newark, New Jersey sa kanyang ina na si Lucille O'Neal at ama na si Joe Tony. Bagaman hindi nakalakihan ni Shaq ang kanyang biological father, obvious naman na namanan niya kay Tony ang athleticism at natural skills sa basketball. Noong kabataan niya, naglaro si Joe Tony ng high school basketball at naparangalan ng isa sa pinakamataas na award sa estado bilang isang all-state guard at nagawaran pa nga ng scholarship ng Seton Hall University. Ngunit dahil sa addiction sa droga at pagkakabilinggo dahil dito, naging sanhi ito para maiwalay si Tony kay Big Diesel nung sanggol pa lamang ito, na naging mitya naman ng pagkawatak-watak ng buong pamilya. Nang makalabas si Tony sa bilangguan, nirelinquish na kay Harrison ang parental rights sa batang Shaq. Ilang dekada rin ang lumipas na hindi kinilala ni Big Diesel ang kanyang tunay na ama. Noong 1994 sa kanyang rap album na pinamagatang Shaq Fu The Return, in-express niya ang kanyang pagkadismaya kay Tony sa kantang Biological Didn't Bother, kung saan pinasaringan niya si Tony sa linyang ngunit nang pumanaw si Harrison taong 2013, lumabot ang pakiramdam ni Shaq kay Tony. Kaya noong 2016 sa kauna-unahang pagkakataon, nagkatagpo ang mag-ama. Dito pinakita ng NBA legend sa kanyang biological father na hindi nito kinamumuhian pagkat nagkaroon naman siya ng magandang buhay. Isang pagpapakita na willing si O'Neal na magkaroon ng closure ang hidwaan sa pagitan ng ama at anak. At nang iniwan nga ni Shaq ang Louisiana State University pagkatapos ng paglalaro para rito sa loob ng 3 taon, siya ay naglaro para sa Orlando Magic nang i-draft siya ng team bilang first overall pick ng 1992 NBA Draft. Pero bago pa siya makakita ng actual na NBA minutes, gumugol ng oras si O'Neal sa Los Angeles para mag-train kasama ang Lakers great na si Magic Johnson. Hiniling ni Shaq ang jersey number 33 upang gamitin ito, ngunit tumanggi naman ang dating high school phenom na si Terry Cutledge. Sa unang week pa lang ng kanyang NBA career, agad na naipikol ng Young Shaq ang Player of the Week, isang parangal na historical sa kadahilanan siya ang kauna-unang rookie na nakagawa nito. Nag-average si Shaquille ng 23.4 points sa 56.2% shooting percentage, 13.9 rebounds at 3.5 blocks per game sa kanyang unang season. At hindi doon nagtapos ang kanyang rookie achievement dahil siya rin ang kinaranahan bilang NBA Rookie of the Year at siya rin ang kauna-unang rookie na naging All-Star starter. Isang pagkakataon para sa batang Shaq na makadikitan ng balikat ang universally recognized GOAT na walang iba kundi si Michael Jordan. Hindi man maganda sa unang tingin pero sa unang year na nakapaglaro para sa Orlando Magic ang Big Diesel, nag-improve ang regular season win-loss record ng team sa 41-41 mula sa nangangalamasan na previous season record nito na 21-61. Syempre, hindi rin naman immune ang organization ng Orlando sa mga team issues gaya ng coach at player harmony.
Ayon sa ulat ng Sports Illustrated writer na si Jack McCallum, ilang beses niyang nakaringgan si Shaq na nagsabing kailangan mapalitan na si Matty Gogas na siya namang current coach ng Magic noong panahon yon. At sa kanyang pangalawang taon sa liga, natupad nga ang kahilingan ni Shaq na mapalitan ang kanilang coach. Inilipat si Gogas sa front office ng team at ipinalit sa kanya ang assistant coach na si Brian Hill. Sa transition na ito, lalo nag-improve si O'Neal sa pagtalanto ng 29.4 points per game na pumapangalaw lamang sa league leader in points sa katauhan ni David Robinson. Hindi lamang yan, si Shaq din ang leader sa field goal percentage at 60%. Sophomore year pa lang ito pero hinila ni Shaq ang Orlando Magic papunta sa NBA playoffs. Kasama ang newly drafted sa Freddie Penny Hardaway, ang Magic ay nagtapos ng regular season record na 50-32 at naitawid sa kauna-unahang pagkakataon ng kanilang team sa playoffs. Sa season na ito, gumuhit si O'Neal ng 20.7 points, 13.3 rebounds per game bago sila walisin sa playoff contention ng rumaragasang Indiana Pacers na pinangungunahan naman ng all-time marksman at Hall of Famer na si Reggie Miller. Sa pangatlong season ni Diesel, pinangunahan niya ang NBA sa scoring. Lumapag ng 29.3 point average. Giniba ng Hardaway at O'Neal all-star duo ang kanilang mga long-time rivals gaya ng Boston Celtics, Indiana Pacers at ang Chicago Bulls na pinumunuan ng bagong balik na Michael Jordan. Matatandaan na si Jordan ay galing sa mahigit isang taong basketball hiatus at paglalaro ng professional baseball. Ngunit sadya talaga mapaglaro ang tadhana para sa tandem nila Penny at Shaq sapagkat nakabangga nila sa finals ang mga future Hall of Famers sa katauhan nila Olajuwon at Drexler na parehong nasa kanilang prime noong panahong yon. Enter the 1995-1996 season. Hindi nakapaglaro si O'Neal sa loob ng 28 games dahil sa injury. Ganun pa man, naipakita pa rin niya ang kanyang all-star caliber sa injury-riddled season na ito at nakapag-contribute pa nga ng 26.6 points at 11 rebounds per game. Nakapasok sa All-NBA third team na itala ang pang-apat na sunod na all-star appearance at nabot ang stellar organization record na 6 wins and 22 losses. Bagaman madaling tinalo ng Orlando ang kanilang mga karibal na Detroit Pistons at Atlanta Hawks, sila ay no-match sa jersey number 23 Jordan revived Chicago Bulls sa Eastern Conference. Ito ang isa sa naging mitsa kasama na rin ang issue sa kontrata sa pagtatapos ng Hardaway at O'Neal era sa Orlando Magic. Orlando wants him, the Lakers want him. The Tampa Tribune reports that Shaq turned down a 7-year, $119 million deal from the Magic, and ESPN has learned that the Lakers can now offer Shaq over $120 million. Pinangalanan si O'Neal sa United States Olympic Basketball Team pagkatapos ng 95-96 season at kalaunang naipanalo ang gold medal sa 1996 Olympics na ginanap sa Atlanta, Georgia. Pero mga para sa likod ng sa damakmak na accolades, si Shaq ay binatikos pa rin ng media. Isa sa mga paratang kay Shaq ay hindi siya deserving sa $115 multi-year contract na inalok sa kanya ng Orlando Magic. Pangalawa, may mga outside court issues si Shaq gaya na lang ng kanyang pagkakaroon ng anak sa kanyang longtime girlfriend na hindi pa niya pinapakasalan. Ayon sa American media, hindi magandang role model si O'Neal dahil dito. At pangatlo, ayaw daw magbigay daan ni O'Neal kay Hardaway bilang leader ng team. Kaya naman nagkaroon sila ng mahabang diskusyon kung sino sa kanilang dalawa ang mas deserving sa mas malaking kontrata. At kaya naman mga par, sa unang araw pa lamang ng US men's basketball team sa 1996 Olympics ay in-announce na ni O'Neal ang kanyang paglipat sa Los Angeles Lakers na naglalaman ng 7 taon at $121 million na kontrata. Pero mukha namang hiyang si Shaq dito sa Los Angeles kasi pinangunahan niya ang mga Lakers sa pangangalabaw ng 56 wins sa 1996 at 1997 season habang personal na bumirada ng average na 26.6 points at 12.5 rebounds. Hindi naman masamang statistics para sa kanyang unang season bilang isang Laker. Agad namang nakapag-adjust si Shaq sa bago niyang tahanan sa Los Angeles. Sa isa sa mga podcast interview ni Mark Mad Dog Madsen, kanyang inilahad ang kabaitang ipinakitang Lakers center sa kanya. Na makita ni Shaq ang kanyang dinadrive na sasakyan sa parking lot ng Staples Center, sinabi ni Shaq sa kanya na hindi niya pwedeng ipasok sa pinagpipitagang arena ang kanyang sasakyan. Kaya naman, dinala siya ni Shaq sa casa para kumuha ng bagong sasakyan at siya pa nga nagbigay ng $50,000 worth of down payment para kay Mad Dog. Sa ilang mga pagkakataon kapag nakakakita si O'Neal ng mga taong nangangailangan, kusang nagbibigay ang Gentle Giant ng tulong gaya ng pagbili ng mga groceries o gamit para sa mga random na nakakasabay na namimili sa malls. Kung gaanong kalaking tao si Big Diesel ay ganoon din kalaki ang kanyang puso. Kaya naman, hindi na rin nakapagtataka na taos puso siyang tinanggap ng publiko hindi lamang sa Los Angeles, kundi ng libo-libong mga fans sa buong mundo. Pagpasok naman ng sumunod na season, tumirada na naman ng mas matindi si Shaq sa point average na 28.3 points at 11.4 rebounds. Dito rin niya pinamunuan ulit ang Los Angeles sa 61-21 win-loss stat at gulpihin ng sunod-sunod ang Portland Trail Blazers at Seattle Supersonics. Sa kasamang palad, hindi pa rin hinog ang Lakers kung saan ka-teammate na niya ang budding teenage superstar na si Kobe Bryant, kaya sila winalis ng Karl Malone at John Stockton duo 4-0 paalis ng playoffs at championship contention.
Sa pagkakaroon ng isang superstar teammate, nagkaroon ng mataas na expectation ng mga basketball fans sa pag-usad ng Lakers sa mini-meeting finals appearance. Ngunit sa pagpapalit ng personnel, gaya ng pag-trade sa mga long-time Lakers na sina Nick Van Exel, Eddie Jones at Eldon Campbell, naging unstable ang season ng Lakers sa stretch ng 1998-1999 season. Nairaos man ng Lakers na makarating ng playoffs, sila ay na-sweep ng San Antonio Spurs sa pangunguna ng Twin Towers ng Texas na sila Tim Duncan at David Robinson. Bago mag-umpisa ang 1999-2000 season, pinaupo ng Lakers management si Phil Jackson bilang head coach ng team. Siyempre, sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Jackson, isa sa mga architect ng Jordan led Chicago Bulls dynasty. Sa season na ito, nag-blossom sa full potential si Shaq at kanyang nakamit ang MVP award. Hindi lamang yon, pinukol din ni O'Neal ang scoring title habang nagtapos bilang second at third placer in rebounds and block shots respectively. Marami ang naniniwala na ang panibagong commitment na Shaq sa depensa ay bunga ng impluwensya ng Phil Jackson. Ngunit bago mag-umpisa ang sumunod na season, sumailalim si Shaq sa surgery dahil sa claw toe deformity na pag-alaman ng kanyang mga doktor na isa pala itong hallux rigidus o isang degenerative arthritis. Ang sakit na ito ay siyang namalagi upang gambalain ang performance at playing time ng big man. Pansin nga ng Lakers management na nagkaroon ito ng epekto sa kanyang trademark mobility at explosion. Sa kabila ng mga hadlang na ito, gamit ang signature triangle offense ni Coach Phil, si Shaq at Bryant ay namayagpag at nakamit at na-secure ang high scoring average ng isang sentro sa buong NBA Finals history. Puts it up for the run, no good. O'Neal the rebound. Shaq trying to load up. He powers the shot up and in. And here come the Lakers. I don't believe it. And the Lakers on a 15-0